So merong recent event, I think nasa Bisaya ito, pero nag-Crayola si Ma'am Shikels. Oh. Pero parang ano, medyo alarming yung kanyang Crayola, okay? Parang hindi true lala. I mean, baka naman naiyak lang siya dahil humapdi ang ilong niya or something. You know what? Somebody sent me a sanitation, kung kaya pa ng oras natin. Yung dapat nagsasanitize daw po kasi ng holy fluke. Nagsasanitize daw po talaga kasi itong mga kokaina user ng ilong para daw hindi dumudugo. May nag-send sa akin yan. Try kong basahin sa inyo mamaya kung kaya pa ha. Pero may recent event, si Ma'am Shi, na inatenan na umiyak siya. And alam nyo, nakaka-worry mga ate at kuya. Tinagpo niya si Wakwak, okay? And ako ang nag-aalala sa kanilang pagsasamang muli. Kasi dati, pinaghihinalaan po, may mga nag-iisip na si Wakwak ang nagpategi kay Doc Rowena Burden. Dahil siya lang naman ang inaatake ni Doc Rowena Burden dyan sa Kabisayaang part na yan. Sa Eastern ba or Central Visayas? Parang Central Visayas kasi if there's such a thing. Okay? Nasa gitnang parte ng Kabisayaan kasi ang probinsya na pinuntahan ni Ma'am Shi kanina. Na kung saan nagre-reyna-reynahan dyan yung Wakwak. Okay? Kilala niyo yung Wakwak. I-comment nyo kaagad sa comment section mga tatkuya. So, nag-aalala ko sa kanilang pagsasamang dalawa, baka may masama silang binabalak. Kasi ang ipinaghihinalaan po na tumegi kay Doc Rowena Burden, kaibigan ni VP Sara yung si Doc Rowena, and kritiko ng reyna-reynahan na iyan dyan na wakwak sa Kabisayaan, kritiko rin yan ni Kuting, hindi nga lang nakapagtuloy-tuloy si Doc Rowena Burden kasi nategi bigla na kulong, Sabado-Linggo, nakalabas ng Lunes, ilang araw, tegi. Isang doktor na maingat sa kinakain, maalaga sa katawan, into wellness, biglang nategi, nakakapagtaka. So ang pagsasama na ito ni Butod at saka ni Wakwak, baka meron silang gustong, alam niyo na, Marowena Burden. Tingnan nyo sa comment section kung sino yung tukoy kong Wakwak, alam ng mga mawin niya. Hello sa mga bagong subscribers. Sino yung Wakwak ha? Anong probinsya yan? Anyway, pumunta doon si Ma'am Shi at nag-iiyak kanina. So, ano ba yung verbatim ng mga hanash-hanash ni Ma'am Shi? Basahin natin, ano? Okay, ito yan. Saan man dyan? Diyos ko talaga ng mga taong ito. Oo, ako ang takbuhan ng ganap-ganap. Bakit ako? Hindi ako mayaman. Huwag kayong sa akin. Lapit ng lapit. Mga friendship ko, nagpapasaklolo, mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas. Pahirap ang buhay ngayon. Ang mga friendship ko na walang kita sa parlor, sa akin tumatakbo. Mukha ba ako mayaman, mga kuya, dahil ba sa aking aritos? Ba't ako tinatakbuhan nila? Sinisikreto ko nga sa kanila itong pagbablog ko eh. Ang alam nila ay employed lang ako ng kaibigan kong abogado, ganon. So, hindi nila alam na ako ay nagbo-vlog. Kung alam mo nila, well, sinasabi ko na hindi naman malaki ang dine-generate ng channel natin kasi hindi naman ako malaking vlogger. Sakto lang makabayad ng kuryente, tubig, internet, ganyan. So, going back to Ma'am Shi, mga message kasi na tatakpan yung, Ma'am Shi, maiyak kang talagang ina mo ka dahil mahirap ang buhay, ramdam ng lahat. Ako nga sa akin ang takbo ng mga friendship ko pag matumal. Lalo pag maulan, sino dadayo, di ba, pupunta ng salon. Ang mga kaibigan ko po kasi mga commissioners, yung hindi sila swelduhan. So kung wala silang gawa, wala silang iuuwing pera. Kaya sasabihin mo, Ma'am Shi, na todo effort ang asawa mo, mahirap ang trabaho niya, hirap. Kung talagang nagtatrabaho ang asawa mo, makakaramdam ng kaunting alwan sa buhay ang mga Pilipino. Ang mahal-mahal ng bilihin, ang laki-laki ng gastusin, kalat pa ang krimen, hindi naman kayo talaga tumutulong, ayuda nyo, piling-pili lang. Temporary pang solusyon yan. Sabi ni Ma'am Shi, dito nagkrayo-krayola siya. Pakinggan natin mamaya yung emote niya ha. Pero ito yung kanyang verbatim. Sometimes I feel bad when people see all the negative and not the... Bakit namin makikita ang positive? Wala nga kami nararamdaman. Ano ng positive? Yung paglalakwatsa ninyong mag-asawa, biyahe kayo ng biyahe, ano ang ibinungan ng paglalakwatsa? Positive ang lakwatsa nyo? Kailan naging positive ang expenses? 'Di ba? Positive ang lakwatsa nyo? Kailan naging positive ang lakwatsa nyo? Positive ang lakwatsa nyo? Kailan naging positive ang lakwatsa nyo? Positive ang lakwatsa nyo? Kailan naging 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 positive ang lakwatsa
O, di ba? Sa accounting, di ba gano'n? Kapag expenses, nega yun. O, kapag earnings, yun ang positive. Gumastos kayo ng bilyon-bilyon kakabiyahe 31 beses, may na nga yata kayong 30, di ba? Ilang ulit na kayo labas ng labas, hindi lang 30 beses, gumastos kayo ng bilyon. So, positive yun, Ma'am Shi. Sabi ninyo, isa nga lang sa mga pledges na bit-bit nyo pa uwi dito sa biyahe yung ilang beses. Bawi ang lahat ng gastos. Alin sa mga pledges ang natuloy? Saan ang positive? Ayuda nyo, positive? Utot. Nakikita doon, puro nga negative ang nangyayari. Ang asawa mo hindi makutap-tapan kapag kailangan marinig ng tao ang salita ng inanitan mong asawa. Mate ang ulo ko talaga. It's not easy what he's doing. Ano hindi easy? Hindi easy magpa-concert, hindi easy mag-fashion show, hindi easy maglamierda. What he is doing, is he really doing anything? Yung pagsalot-salot kapag may pupunta atin ng araw ng kagitingan, may pulbos din eh. Ayun, hindi yun easy. Positive yun. Positive sa kokaina siguro. Ano ba yung pulbo na yon, ha? Ano yon, ang makeup artist niya nagkamali, hindi na wipe off ng powder or ng sponge ang pulbo? Ano yon? Anong klase makeup artist yun? Doleng matanda na hindi na wipe off yung pulbo din eh? But unity has a lot to do with it. It's not easy what he's doing. Sabi dito pa ni Ma'am Shi, I wish my husband was here. I wish he was here to feel the love and support that you give him. Ay, hindi ka lumalabas ang asawa mo. Kung lumabas man, kumukuha muna ng confidence sa dine. Kung ano man ang nakalagay dine. Pag walang gayon, wala siyang confidence, nagdudubi-dubi-dap-dap. Kahit siya siguro naka-powder-powder din yan, nagdudubi-dap-dap pa rin eh. Feel the love and support that you give him. I know that I did, and that is why unity. Wala nang unity. Tumiwalag na nga yung ka-unity nyo eh. Ang ka-unite nyo ngayon, pink, dulaw, makakaliwang grupo, at mga kurakot. Yan ang ka-unite nyo. So tuwan-tuwa ka, ramdam na ramdam mo ang pagmamahal, lumabas ka. Huwag kang magsalita sa harap ng mga politiko. Bumaba ka sa laylayan. Magbahay-bahay ka. Ewan ko na lang kung hindi majombag yung butod mo. Huwag ka magsama ng PSG. Tingnan natin. First Lady Liza fought back. Cheers. Kung pwede nga lang, higupin niya ng... Well, hinigop nga yata niya. Sininghot niya. Kung ano mo lang dapat tumulo. Mamayang konti, ha? Pakinggan natin yung speech niya. First Lady Liza fought back tears. Nilalabanan niya pagluwa while reflecting on the significant impact of this support amid criticisms of her husband's. You know what? Criticism will always be there, Madam Butod. Nandyan lagi ang, wala na tayong gagawin. Kahit sino sa atin, kahit gumawa ka ng tama, may babatikos, mga naiinggit, mga hindi kontento, ganon. Pero kapag lumalakas at dumarami ang kritisismo, mag-reflect ka ngang talaga. There must be something wrong with you, what you are doing, kaya lumalakas ang boses ng kritisismo. Hindi yung magdadrama ka na para kang aping-ape because you are not. Okay? Sabi nung nag-post na netizen, drama nitong tinagpa si Madam. Drama nitong si Lisa Marcos. Akala mo naman pag umiyak siya sa speech niya, hindi na magtatanong ang taong bayan tungkol sa video at kung ano bang offer, kung ano bang nag-offer, kung totoo bang nag-offer siya ng white shirt kay Miss Cafe B. Ano ba yung white shirt? Puting t-shirt. Yun pala yung code name nila sa white powdery substance. So, pag nag-uusap-usap daw yung Voltes 5, yung 5 mahilig sa ganon, at yung kasi naman yung mga kasama nilang gumagawa niyan, hindi nila babanggitin na kokaina, or polvoron, or asin. Ang sasabihin nila, ay, kukunin ko na yung 20 na t-shirt, sa'yo pala 20 gramo ng white powdery substance. Kukunin ko na yung 20 na t-shirts na in-order ko, yung white t-shirts. White bebe powder pala yun.
So kung umiyak ka ba daw, butod, hindi na raw sa tingin mo, hindi na magtatanong ang tao tungkol sa video ng asawa mo, ay biglang magpalit ng ihip ng hangin ang ano ngayon, ang Facebook eh. 'Di ba? Parang sinuspend, binura or pina-flag ng Facebook na kapag usually yung nag-trending na video ni Miss Marlica ng si Kuting ay suminghot at tumingala pang gayon, sumandok sa maliit na lalagyan, sumandok, ginanon, tumingala. 'Di ba sabi nila AI o ano sa ano ang sabi ng Facebook? Hindi pala yun AI din. Pinayagan na ulit ng Facebook na i-release yung video. So matatanong ka dahil kat mag-iiyak ka. Anong dinadrama mo? At yung offer mo kay Miss Cathy, do you want? Pati si Miss Cathy inalok mo. At biglang nagbago ang ihip ng hangin nung nalaman mong hindi naggaganon si Miss Cathy. At balita namin, ipapatawag siya sa Senado for hearing. So sino kaya si Senator Bato? Kaya Senator Bato, gumanti ka na. Tuloy-tuloy ang ICC pananakot eh. Patunayan mong maangas ka. Porque wala na sa peso si PRRD. Anong takot ka sa butod na yan? Ayun nga, umiiyak-iyak. O ano, takot ka? Well, kahit umiyak, hindi ka naaawa. Natatakot kayo? O, pakinggan natin ang dramatization ni Ma'am Shicols. Okay? I'm sorry if my nose is, you made me cry. So touching what you did. Daghang salamat. I wish my husband were here. I wish my husband were here to feel the love and the support that you gave him. I know I did, and that's why unity is important because I'm gonna cry again. Okay, back to the speech. And then today, what you did, I mean, the showing of unity, it's really so touching. And suminghot? You know, it's not perfect. My husband is really trying, and sometimes I feel bad when people see all the negative and not the positive. It's not easy what he's doing. The term. But unity has a lot to do with it. Mayong buntag sa mga tanan. I'm sorry if my nose is, you made me cry. I'm sorry if my nose is ano. Anong meron sa nose mo, madam? Di ba? Hindi ba yung dumudugo or something? Nag-sniff si Ma'am Shi, no? Baka naman nagbunot lang siya ng buhok sa ilong kaya mahapdi ang kanyang ilong or what? I'm sorry that my nose is ano. Sabi ni Ma'am Shi. Your nose is ano. Alam, mahapdi ang ilong ni Ma'am Shi. Tapos yung mga term niyang ginagamit, mga positive. Ano positive? That term, ha? Positive, negative. Oh, positive sa what? Bebe powder? Iyak-iyak si Ma'am Shi. Natatouch daw siya. I'm sorry, yung kanyang nose ay ano kaya ang meron sa kanyang nose? Ano ang pumasok? Ano ang gustong lumabas? Nakakaloka ite. So, na-carried away ba kayo? Na-touch ba kayo? Yung kanya bang luha or bodily fluids mapauhog sa ilong at luha ay dahil ba sa overwhelming support ng unity? Wala na yung unity na lang. Oh. Or na-overwhelm siya sa pressure kasi ayan, lumabas na ang isang part ng kanilang circle, si Miss Cathy Binag, at meron pang mga sinasabing lalabas pa aside from Miss Cathy. Marami pang lalabas magte-testify ng kawalang hiyaan ninyo at mga ginagawa nyong illegal. Krimen ang gumamit ng white powdery substance. So ano ang dapat gawin ng men in uniform? Sumunod sa mga gumagawa ng krimen? O lumabas at protektahan ang taong bayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.